Nagpunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Genesis 42 verses 1 to 38. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Ano pang hinihintay ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom. Balita ko'y maraming pagkain doon." Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Kasama ng iba pang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao. Kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit siya ay hindi nagpahalata. "Taga saan kayo?" Babagsik niyang tanong. "Taga Kanaan po. Naparito po kami upang bumili ng pagkain," tugon nila. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila. Kaya't sinabi niya, "Kayo'y mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa. Hindi ba?" "Hindi po. Kami po ay mga lingkod ninyong bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami at kami mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya." "Hindi ako maniwala," sabi ni Jose. "Naparito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bansa." Kaya nagmakaawa sila. "Ginoo, kami po'y 12 magkakapatid. Nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid. Ang isa po namatay na." Sinabi ni Jose, "Tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya at isinusumpa ko sa ngalan ng Faraon. Hindi kayo makakaalis hanggang hindi ninyo dinadali rito ang inyong bunsong kapatid. Umuwi ang isa sa inyo at kunin siya. Ang iba'y ikukulong ko dito hanggat hindi ninyo napapatunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya nga kayo." 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y makakaalis na at maaari nang iuwi ang pagkaing binili ninyo para sa inyong pamilya. Ngunit pagbalik ninyo'y kinakailangang isama ninyo ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos ang sabi nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan."
Iyan na nga ba ang sinasabi ko? Sabi ni Ruben. Nakiusap ako sa inyo na huwag saktan ang bata. Ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na naunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng tagasalin sa wika kapag gumaharap sa kanila. Iniwan muna nila si Jose dahil sa hindi na niya mapigil ang pag-iyak. Nang panatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya at ibinikod si Simeon. Ipinagapos niya ito sa kanilang harapan. Iniutos ni Jose na punuin ang trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinagbigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang utos ni Jose. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ang asno niya at nakita ang salapi roon sa loob ng sako. Napasigaw ito. Ibinalik sa akin ang aking salapi. Heto sa aking sako. Naginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa, ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos? Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kaming mga espiya? Sinabi po naming mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Ipinagtapat pa namin na kami 12 magkakapatid na lalaki at iisa ang aming ama. Sinabi po namin na patay na ang isa naming kapatid at ang bunso na may kasama ninyo rito sa Kanaan. Pagkatapos po naming sabihin ito, akalain ninyong susubukan daw niya kung kami nagsasabi ng totoo. Pinaiwan po si Simeon at pinauwi na kaming dala ang pagkain aming binili. Ngunit mahigpit po ang bilin niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid bilang katunayang kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayain si Simeon at pahihintulutang kaming manirahan at magnegosyo sa kanyang bansa. Nang isali nila ang kani-kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose. Wala rin si Simeon. Ngayon gusto pa ninyong isama si Benjamin. Napakabigat namang pasanin ito para sa akin. Sinabi ni Ruben, Ama, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang 2 kong anak. Ipaubaya ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak. Patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ng ito, kung siya'y masasawi sa daan, hindi ko na ito makakayanan pa. Mamamatay akong nagdadalamhati.
lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan. Genesis 43 verses 1 to 34. Nang maubos na ang pagkaing binili sa Ehipto ng pamilya ni Jacob, sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto." Sinabi ni Juda sa kanya, "Mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon, na huwag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung papasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahihintulutan, hindi po kami maaring humarap sa gobernador." Sinabi ni Israel, yan ang pangalan ni Jacob, "Bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito." Nagpaliwanag sila, "Inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itanunong sa amin kung mayroon ba kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap sa kanya." Kaya sinabi ni Judah kay Israel, ang kanilang ama, "Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami, itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibabalik ng buhay, ako ang pagbuntunan ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon." Sinabi ni Israel, "Kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador. Kaunting balsamo, pulot pukyutan, astragalo, laudano, alponsego, at almendra. Doblehin ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng makapangyarihang Diyos na kahabagan kayo ng taong iyon upang maibalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko." Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping namamahala sa kanyang tahanan, "Isama mo sila sa bahay. Sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Pagkatay ka ng hayop at iluto mo." Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang una tayong pumarito. Maring bigla na lamang tayong dakpin, kunin ang ating mga asno, tayo gawing mga alipin. Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, "Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili kami ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Heto po't dala namin para maibalik sa inyo."
may dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin. Huwag kayong mag-alala, sabi ng alipin. Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran, sabi din ninyong una. Pagkatapos ay inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila ay pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose. Pinaghugas ng mga paa at pinakain ang kanilang mga asno. Pagkatapos inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose pagdating nito. Narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. Kinukumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, "Kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya?" "Ginoo-buhay pa po siya at malakas pa," tugon nila. At sila yumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, "Ito ba ang sinasabing bunso ninyong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak." Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagpapakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang payapa na siya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas at nagpakain sa kanila. Si Jose ay ipinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Ehipto sapagkat ikinahihiya nilang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkakaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upuan. Idinulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. Ang nawawalang kopa. Genesis 44 verses 1 to 34. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako, at bago mo isara ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan maaga pa'y umalis na ang magkakapatid, sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakakalayo ng lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Habulin mo ang mga tao ngayon at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit niya iyon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito. Inabutan sila ng katiwala
At gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa iyan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan. Gayon may ibinilik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming mga sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sino man sa amin ang kopang sinasabi ninyo, dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti, tugon ng katiwala. Kung kanino makita ang kopa, siya ang gagawing alipin. Makakalaya ng iba. Ibinaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. At natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang mga damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Judah at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, "Ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin." "Wala na po kaming masasabi," sagot ni Judah. "Wala po kaming maikakatuwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipinin ninyo ngayon." Sinabi ni Jose, Hindi ko gagawin iyon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama." Lumapit si Judah kay Jose at ang sabi, "Nakikiusap po ako, Ginoo. Kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang turing ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin, may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman ninyo ay hindi ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maiharap sa inyo. Ang lahat ng ito ay sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam ninyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa. Maaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya'y mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa'y itinaya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya'y hindi maibabalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na.
Ako na lang ang alipinin ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ang matinding dagok na darating sa aming ama kung iyan ang mangyayari. Nagpakilala na si Jose. Genesis 45 verses 1 to 28. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin. Kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroroon. Nang sinala lamang ang naroroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose. Ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukrin. Pinauna ako dito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong taga-payo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong mga ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ko ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak diyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang mga kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating.
Ikinatuwa ito ng Faraon at ang kanyang mga kagawad. Sinabi ng Faraon kay Jose, pakargahan mo ng pagkain ng mga hayop ng inyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan nila. Bibigay ko sa kanila ang pinakamatagabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng karwahe para magamit ng kanilang mga asawa at mga anak sa paglipat ng Ehipto. Huwag na nilang paghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon, sapagkat ang pinakamabuting lupain, dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng Faraon at pinadalahan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tig-isang bihisan maliban kay Benjamin. 5 ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng 300 perasong pila. Pinadalhan din niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto sa Ehipto. Karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may karga ng trigo, tinapay at iba pang pagkain upang may mabaon ang kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid. Ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, huwag na kayong magtatalo-talo sa daan. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating dooy, sinabi nila kay Jacob, Ama, buhay pa po si Jose. Sa ngayon ang namamahala sa buong Ehipto. Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bili ni Jose at makita ang mga karwaheng ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos, sabi ni Jacob. Buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Joseph brothers go to Egypt. Genesis 42 verses 1 to 38. English version. When Jacob learned that there was grain in Egypt, he said to his sons, "Why do you just keep looking at each other?" He continued, "I have heard that there is grain in Egypt. Go down there and buy some for us, so that we may live and not die." Then 10 of Joseph's brothers went down to buy grain from Egypt. But Jacob did not send Benjamin, Joseph's brother, with the others, because he was afraid that harm might come to him. So Israel's sons were among those who went to buy grain, for there was famine in the land of Canaan. Now Joseph was the governor of the land, the person who sold grain to all its people. So when Joseph's brothers arrived, they bowed down to him with their faces to the ground. As soon as Joseph saw his brothers, he recognized them, but he pretended to be a stranger and spoke harshly to them.
"Where do you come from?" he asked. "From the land of Canaan," they replied, "to buy food." Although Joseph recognized his brothers, although Although Joseph recognized his brothers, they did not recognize him. Then he remembered his dreams about them and said to them, "You are spies. You have come to see where our land is unprotected." "No, my lord," they answered. "Your servant have come to buy food." "We are all the sons of one man. Your servants are honest men, not spies." "No," he said to them. "You have come to see where our land is unprotected." But they replied, "Your servants were 12 brothers, the sons of one man, who lives in the land of Canaan. The youngest is now with our father, and one is no more." Joseph said to them, "It is just as I told you. You are spies, and this is how you will be tested. As surely as Pharaoh lives, you will not leave this place unless your youngest brother comes here. Send one of your number to get your brother. The rest of you will be kept in prison, so that your words may be tested, to see if you are telling the truth. If you are not, then you are surely, as Pharaoh lives, you are spies." And he put them all in custody for 3 days. On the third day, Joseph said to them, "Do this, and you will live, for I fear God. If you are honest men, let one of your brothers stay here in prison, while the rest of you go and take grain back to your starving households. But you must bring your youngest brother to me, and so that your words may be verified, and that you may not die." This they proceeded to do. They said to one another, "Surely we're being punished because of our brother. We saw how distressed he was when he pleaded with us for his life, but we would not listen. That's why this distress has come on us." Reuben replied, "Didn't I tell you not to sin against the boy? But you wouldn't listen. Now we must give an accounting for his blood." They did not realize that Joseph could understand them, since he was using an interpreter. He turned away from them and began to weep, but then came back and spoke to them again.
He said, Simeon taken from them and bound before their eyes. Joseph gave orders to fill their bags with grain, to put each man's silver back in his sack, and to give them provisions for their journey. After this was done for them, they loaded their grain on their donkeys and left. At the place where they stopped for the night, one of them opened his sack to get feed for his donkey, and he saw his silver in the mouth of his sack. My silver has been returned, he said to his brothers. Here it is in my sack. Their hearts sank, and they turned to each other trembling and said, What is this that God has done to us? When they came to their father Jacob in the land of Canaan, they told him all that had happened to them. They said, The man who is Lord over the land spoke harshly to us and treated us though we are spying on the land. But we said to him, We are honest men, we are not spies. We were 12 brothers, sons of one father. One is no more, and the youngest is now with our father in Canaan. Then the man who is Lord over the land said to us, This is how I will know whether you are honest men. Leave one of your brothers here with me, and take food for your starving households and go back. But bring your youngest brother to me, so I will know that you are not spies, but honest men. Then I will give your brother back to you, and you can trade in the land. As they were emptying their sacks, there in each man's sack was his pouch of silver. When they and their father saw the many pouches, they were frightened. Their father Jacob said to them, You have deprived me of my children. Joseph is no more and Simeon is no more. And now you want to take Benjamin. Everything is against me. Then Reuben said to his father, You may put both of my sons to death if I do not bring him back to you. Entrust him to my care, and I will bring him back. But Jacob said, My son will not go down there with you. His brother is dead, and he is the only one left. If harm comes to him on the journey you are taking, you will bring my gray head down to the grave in sorrow. The second journey to Egypt. Genesis 43, verses 1 to 34. Now the famine was still severe in the land. So when they had eaten all the grain they had brought from Egypt, their father said to them, Go back and buy us little more food. But Judah said to him, The man warned us solemnly, You will not see my face again unless your brother is with you. If you will send our brother along with us, we will go down and buy food for you. But if you will not send him, we will not go down. Because the man said to us, You will not see my face again unless your brother is with you. Israel asked, Why did you bring this trouble on me by telling the man you had another brother? They replied,
The man that questioned us closely about ourselves and our family. Is your father still living? He asked us. Do you have another brother? We simply answered his questions. How were we know he would want to say, bring your brother down here? Then Judah said to Israel, his father, send the boy along with me, and we will go at once, so that we and you and our children may live and not die. I myself will guarantee his safety. You can hold me personally responsible for him. If I do not bring him back to you and set him before you, I will bear the blame before you all my life. As it is, if we had not delayed, we could have gone and returned twice. Then their father Israel said to them, if it must be, then do this. Put some of the best products of the land in your bags and take them down to the man as a gift. A little balm and a little honey, some spices and myrrh, some pistachio nuts and almonds. Take double amount of silver with you, for you must return the silver that was put back into the mouths of your sacks. Perhaps it was a mistake. Take your brother also and go back to the man at once. And may God Almighty grant your mercy before the man, so that he will let your brother, another brother Benjamin, come back with you. As for me, I am bereaved, and I am bereaved. So the man took the gifts and doubled the amount of silver, and Benjamin also. They hurried down to Egypt and presented themselves to Joseph. When Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house, take this man to my house, slaughter an animal, and prepare a meal. They are to eat with me at noon. The man did as Joseph told him, and took the man to Joseph's house. Now the men were frightened when they were taken to his house. They thought, we were brought here because of the silver that was put back into our sacks the first time. He wants to attack us and overpower us and seize us as slaves and take our donkeys. So they went up to Joseph, steward, and spoke to him at the entrance of the house. We beg your pardon, our Lord, they said. We came down here the first time to buy food. But at the place where we stopped for the night, we opened our sacks, and each of us found his silver, the exact weight, in the mouth of his sacks. So we have brought it back with us. We have also brought additional silver with us to buy food. We don't know who put our silver in our sacks. It's all right, he said. Don't be afraid. Your God, the God of your father, has given you treasure in your sacks. I receive your silver. Then he brought Simeon out to them. He brought Simeon out to them. The steward took the man into Joseph's house, gave them water to wash their feet, and provided fodder for their donkeys. They prepared their gifts for Joseph's arrival at noon, because they had heard that they were to eat there. When Joseph came home, they presented to him the gifts they had brought into the house, and they bowed down before him to the ground. He asked them how they were, and then he said, how is your aged father you told me about? Is he still living? They replied, your servant, our father, is still alive and well. And they bowed down, prostrating themselves before him.
As he looked about and saw his brother Benjamin, his own mother's son, he asked, "Is this your youngest brother, the one you told me about?" And he said, "God be gracious to you by my son." Deeply moved in the sight of his brother, Joseph hurried out and looked for a place to weep. He went into his private room and wept there. After he had washed his face, he came out, controlling himself, and said, "Serve the food." They served him the food, the brothers they themselves, and the Egyptians who ate with him by themselves, because Egyptians could not eat with Hebrews, for that is detestable to Egyptians. The man had been seated before him in order of their age, from the firstborn to the youngest, and they looked at each other in astonishment. When portions were served to them from Joseph's table, Benjamin's portion was 5 times as much as anyone else. So they feasted and drank freely with him.